Hello po, kamusta po kayo? Bobong Tech nga po pala ulit. Then medyo matagal po tayong walang upload at walang tutorial. Ngayon po is may tuturo ako sa inyong setup. Ito po para doon sa mga nagtatanong na paano daw i-dual ASP yung PPOE setup. Then yung PPOE setup natin is static type yung ating gagawin, hindi automatic. Then kasi pag automatic is minsan nagkaka-problema. Then tuturo ko sa inyo kung paano i-static yung mga clients nyo sa PPOE. Then start po tayo. Dapat po pala yung Microtech nyo is naka reset sa default configuration, no default configuration. Yan, naka-reset sa no default configuration. Yan. Yan. Kung makikita nyo, na-direct nyo yung aking Microtech. Dapat pag naka no default configuration kayo is ganyan lalabas na IP address. Then connect lang natin. Then dapat is kung hindi nakasaksak yung dalawang ISP nyo is alam nyo yung gateway IP address. Yan, umpisa natin sa interface. Yan, marking natin para hindi tayo malito kung at lagyan natin ng mga name. Then itong ISP yung lalagyan ko siyang ISP 1, itong Ether 1 ISP 1, then yung Ether 2 ISP 2. Ito nga po palang gagawin natin with LAN. Yung Ether 3 gagawin ko siyang PPOE, din yung Ether 4 is LAN. Ngayon tuturo ko din sa inyo kung paano mas madaling i-mamanggel sa load balancing yung LAN at saka PPOE. Hindi na mag-create ng maraming manggel para sa dual ISP. Ngayon pag na mark na natin itong Ether 3 is gagawin ko siyang, nandito yung PC ko, then gagawin ko siyang PPOE. Yan, PPOE. Diyan nakasaksak na yun yung PC ko. Then Ether 4 is LAN. Yan. Once na mark na natin is tayo ng bridge. Then bridge LAN, then bridge PPOE. Sunod naman natin gagawin PPOE. Yan. Then lalagyan natin ng addresses yung ating LAN lang. Yung PPOE hindi natin siya lalagyan ng address kasi static nga siya. Tsaka hindi siya static, hindi siya nalagyan ng address. Then ang gagawin nating address ng ating LAN ay 172.168.10.1/24. then interface bridge LAN. Then after ma-create yung address list, IP, DHCP server, then DHCP setup, then select lang yung bridge LAN, then next nyo lang matapos. Then after ma-create dyan is makain ng bridge ports, then interface yung ating Ether 4 na LAN, then yung bridge LAN. Yan. Then sa ating PPOE Ether 3 PPOE, then yung bridge yung ginawa nating PPOE. Yan. Ngayon set up natin yung ating dual ISP. Then sa DHCP client add lang tayo ng, pwede nyo siyang add default route or kahit naka no default route, pero yung tutorial ko is with add default route para automatic na. Yan, para maiba naman yung setup, para alam nyo rin kung paano mag setup ng dual ISP na naka add default route. Yan, check lang natin yan. Yes. Then yung ISP naman natin is yan. Nga pala, pag naka add default route, then naka yes, kailangan sa advance yung default route distance gagawin yung 2. Yung laging ISP nyo is gagawin yung 2. Kasi pag 1, pareho silang 1, ang default routes is magkaiba, pareho niya kukunin yung distance, pareho silang kukuha ng ping. Kaya yung iba naglalag sa pag naka-dual ISP, naglalag sila kasi nag-alternate yung dalawa. Kailangan kung gusto, halimbawa mas malakas yung ISP 1 nyo, then siyang i-distance 1 nyo para sa kanya lang kukuha ng ping yung
mga online games. Yan, ilang technique dyan. Then pagka nagawa na natin is punta tayo ng IP, firewall, mangle, then lagyan natin ng PCC rules nga pala yung ating gagawin, PCC method na doon wala ISP. Ngayon is address list muna pala tayo. Then ang gagawin natin is kung ano yung IP ng ating LAN, lagay natin. Yan, copy lang natin. Okay, and then sa address list yan. Yan. Then check natin. Name is my IP. Then paste natin yung ating IP address. Palitan lang natin ng 0. Then copy natin para sa PPOE. Then isip na lang kayo ng IP address para sa PPOE nyo, kung ano yung lalagay nyo. Sa akin is para testing lang naman is 20.0.0.0/24. Yan ang gagawin kong IP ng aking PPOE. Okay, yan, okay. Then sa mangle is yan, lagay na natin yung ating PCC method. Source address yung ginawa nating may IP. Then connection per connection classifier is both addresses and ports. Then 2 kasi dalawa lang naman yung ISP natin. Then sa extra is local, then invert, then action, mark connection, ISP1, then apply, then copy na lang natin. Then punta tayo ng advance. Sa source addresses meron na may IP. Then palitan natin ng 1. Then sa action tayo is palitan natin ng ISP2. Apply, okay, okay, yan. Then gawa tayo ng para sa routing, madali lang naman gumawa ng PCC rules. Huwag na lang natin pahabain. Then sa advance, source address yung ating ginawa. Then connection mark ISP1, then action, mark routing, then 1. Check lagi ito pass through ha, then apply, then copy. Then para sa ISP2 naman, change to, then connection mark 2, apply, okay. Okay, yan. Once na nagawa natin, okay na yan. Kung makikita nyo, walang net yung aking Microtech kasi naka PPOE yan. Sa PPOE nakalagay yan. Kaya set natin mamaya sa PPOE, test natin. Then sa routing na tayo, routes, yan. Kung makikita nyo is naka blue yung ISP2. Ibig sabihin ng naka blue is nakaabang lang siya, failover siya. Ibig sabihin pag nawala to is ito ang sasalo, itong ISP2. Then lagay na natin yung ating PCC rules, yung ating load balancing. Yan. Then gateway, yung gateway ng ating ISP1 na ng gateway ng ating ISP1. Then yan. Check gateway ping, then distance 1, then routing mark 1, apply, okay. Then lagyan natin sa ISP2, kunin ulit natin yung gateway IP ng ISP2, yan. Then paste and check gateway ping, then distance 1, then routing mark is 2, apply, okay. Yan, ganyan lang kadali mangle ng PCC rules. Then ang kanyang sakop is yung LAN at saka PPOE. Hindi na need na gumawa ng separate. Alam mo, gagawa pa kayo ng i-bridge nyo is yung PPOE, i-bridge yung PPO dito, then sa kabila naman gagawa kayo ng bridge LAN. Yan, pwede naman yan, yung shortcut na yan. Yan, gawa lang kayo ng IP, then lagay nyo lang dito saan. Then pupunta tayo ng PPP, gagawa na tayo ng PPOE server. Ang gagawin natin is static nga. Then umpisa natin sa PPOE server, then service name, kahit ano, bahala kayo, PPOE sa akin. Then interface is yung bridge PPOE, iba nilalagyan dito pero okay naman yan kahit default lang. Then keep alive, pwede naman baguhin pero default na lang natin. Then 1 session per host, okay. Then check na lang lahat dyan, then apply natin. Then itong last is yung ating profile rates. Ano ba, gagawa ko ng 5 Mbps lang. Pwede nyo itong gawa ng bandwidth management at gaming priority.
mag-a-apply lang kayo ng script. Meron akong tutorial niyan. But itong ating test is, itong ating tutorial ngayon is simple lang. Then 5 Mbps. Then sa local address tsaka remote address wala tayong lalagay dyan kasi static nga. Then sa limit 5M. Yeah. Then only one, yes. Then apply na lang natin. Okay. Then gawa pa tayo ng isa. 10 Mbps naman. Then wala tayong gagawin dyan sa limit. 10M. Only one, yes. Apply. Okay. Ngayon, mali pala itong isa. Yan. Then apply. Ngayon is sa secret tayo. Ito na yung, dito na tayo maglalagay ng static IP. Kasi wala na tayong nilagay dito. Walang IP yan. Wala. Yan. Lagay natin. Kasi kung ano yung nilagay nating IP dito sa Mangle para sa ating PPOE, ayun yung susundin natin. Yan. Ibig sabihin ng IP block na 20.0.0/24 is yung IP block niyan. Nagre-range yan sa nag-i-start sa 22254. Then gawa tayo. Para sa akin is test lang. Basta test lang naman to. Then sa password, kahit wala, kahit meron, lagay lang ng 1234. Then service PPOE. Then sa profile 5 Mbps. Then local is yung ating gateway ng ating PPOE. Na nilagay doon is 20.0.0.0.1. Then sa remote address is yung ating magiging IP ng PPOE mismo. Then create tayo ng 0.0. Bahala na kayo kung basta ang range niyan ay 22254. Then gagawin ko lang siyang 2. Apply. Okay. Then gawa natin yung para sa 10 Mbps. Test 2. Then password is 1234. There. Then ang service ay PPOE. Then 10 Mbps. Then sa local address is ganun ulit. Yan. Ang kagandahan lang ng static IP na PPOE is mas less yung kanyang disconnection compared dun sa automatic. Nalalagyan mo siya ng IP dito sa profile. Yan. Mas less yung ano niya kumpara dun sa naka-static. Then test 2. Then ang remote address ng test 2 ay 0.0. Yung kanina ay 2. Ngayon gagawin natin 3. Yan. Okay, dyan malilito, dapat walang kaparehas yan sa secret. Dapat is sunod-sunod. Yan, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bawat clients nyo. Basta hanggang 254. Pagka napuno naman yun, pwede kayo mag-create ng bagong IP ng local address. Yan, sundin nyo lang yan. Then, tetest natin yung ating ginawa. Ngayon is naka-PPOE yung aking PC. Tama, dito kasi na-detect. Yan. Then, check natin yung connection. PPOE tayo. Dial up sa Windows 11 kasi itong gamit ko. Then set up new connection. Then set up new network. I connect to the internet and set up. Yan, broadband PPOE. Then yung lalagyan natin is test. Yan, test. Then ang password is 1, 2, 3, 4. So character. Yan. Then connect lang tayo. Yun, kung makikita nyo, kumonek na yung aking PPOE. Ibig sabihin, nag-work yung ating ginawang PPOE na static. Tingnan sa active connection yun. Yung ginawa natin na 2. Yan. Yan. Yan yung ginawa nating 2. Sabihin, nag-work siya. Yan. Then after that is pupunta tayo ng IP, firewall, then NAT. Maglagay tayo ng NAT para sa ating mga ISP. Yan. Kasi nalas na natin to. Hindi natin nauna to. Dapat pala, una natin itong ginawa. Huwag nyo kakalimutan yung NAT para sa ISP. Then, action. Masquerade. Apply. Copy. Sa ISP to naman is, yan. Ngayon lang din. Apply. Okay. Okay. Then, lagyan natin ng NAT yung ating PPOE. Source address. Yung IP block ng PPOE. Then makita nyo, kumonek na siya. Kumonek na yung ating PPOE.
may internet na siya. Yan, makikita yung PC ko, connected na siya. Then try nating mag ping kasi MD ko, may net na yung talaga yung aking PC. Makita nyo, may net na siya. Then check natin yung profile kung tama yung nakukuha, kung 5 Mbps lang. Yan. Kasi 5 Mbps lang naman nilagay natin, simple queue. Yan. Nag-easy ako. Yan, 5 Mbps. Then check natin sa browsing. Yan, speed test. Check natin. Yan, tama yung nakukuha na speed sa aking profile. Yan, ganun lang kadaling magawa ng PPO with load balancing na dual ISP, then static connection yung ginamit natin. Yan. Abangan nyo na lang yung next na tutorial ulit natin. Maraming salamat din sa mga support, sa mga nagpapakumpig sa akin, sa mga gusto mag-avail ng mga custom config at magpakumpig sa akin is message nyo lang ako sa aking FB page. Yan.